My name is Serapha. Hallelujah. Everyone, give Guma Kani Jesus. It's really nice to meet you all. So nalipay siya pala yung suhod nga nakita naman yung pagbalik. Today, want to share something very important. So hindi nga nakakaroon na siya ay special ay pakikambit ka natong tanan. When we say gift, do you like it or not? Or mag-isiko tayo sa lugasa, ganahan matao gasa. You like it? You like it? Ganahan matao or dili? That's right. So mauna yung suhod nito kayo. No one dislikes gifts. So walay tao yung suhod hindi ko gusto gasa. But I want to share that God has given gifts to the church. Pero yung suhod niya, ipakikambit ka natong karoon nga ang Diyos nagahatag ng gasa diha sa iglesia. What could they be? So saan kayo gasa ang gihatag sa Ginoo sa iglesia? Are you curious? So tingali, curious na, tingali na kung saan ang gasa ang gihatag sa Ginoo. If you are curious, say amen. Kung gusto ka masayin sa gasa, ilaw, amen. Yes, let's look at Ephesians 4:8. So ato ang liya ng itong Biblia igsoon sa libro sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 8. For this reason, it says, when he ascended on high, he led the captive host of captives, and he gave gifts to men. Nagayon ang pulong sa Ginoo sa Episo 4:8, kay naging ng kasulatan sa pagkayat niya ngadto sa kahitasan, nagdala siya daghang mga bihat o gihatagan niya nagasa ang mga tao. So, what does this mean? So sa mga pasabot ni Episo, when Jesus ascended after his resurrection, so ang pasabot ni sa diya si Jesus ni nabanhaw unya ni kaya, he captured those who were held active by the devil and gave gifts to people. ang Dios ang nagdala ang mga bihag igsoon kadtong mga tao nga nahiatom sa kaulihunan sa kaway. One more time. He captured those who were held active by the devil and gave gifts to people. So kaya ito igsoon niya sa diyan si Jesus nabanhaw ni kaya nagdalag tao si Jesus o iya gihatagan ang mga tao og gasa kadtong mga tao igsoon nga naulipod sa kahom sa kaway. Everyone, wow! Ato nga indog pagkaan nito is wow. Let's say it again. Everyone, wow! So, what gift are we talking about? So karon gusto ko sa magkiling mga gasa na angay nato isgudanan karon. In Ephesians 4:11, it says, So nagayon ang pulong siguro sa Episo Kapitulo 4 versikulo 11. and he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers. Nagayon ang pulong siguro sa Episo 4:11, ang mga gasa niya mao nga ang uban niya gihimo nga mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsanya o sa maayong balita, ug ang uban pastor o mga magtutudlo. Also in Ephesians 2:20, it says, Nahimo sa pagpulong sa Dios sa Episo Kapitulo 2 versikulo 20. having been built on the foundation of the apostles and prophets, Gitukod kining tanan diya sa sukaranan kag ipahimutan sa mga apostoles ug sa mga propeta. Christ Jesus himself being the cornerstone. Nung tumiso si Kristo mismo mao ang bato nga nahimo patokuranan. One more time. Christ Jesus himself being
the cornerstone. Pambalikod pang isang episode nga si Kristo Jesus mao'y bato ang pagkakuranan sa mga Iglesia. Having been built on the foundation of the apostle and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. So ngayon dito sa versikulo 20, gitukod ka mo sa sukuranan, gipahimutan sa mga apostoles o sa mga propeta o ang bato'y suon mao kayo si Kristo Jesus. This means that God has given the church these 5 roads. So pauni ang pasabot nga ang Dios nagahatag og mga grasa diha sa simbahan. Apostle, prophet, evangelist, pastor, and teachers. Una, apostoles, ikaduha propeta, ikaduha evangelista, ikaduha pastor o mga magtutudlo. However, many churches today ignore this message. Pansukol ang mga tumuligsyon kita ng mga kasibahanan karon ang nagdumiling sa pagtudlo ni ining mensahe karon. And many of the roles of apostles and prophets have disappeared with very few people fulfilling these positions. Daghang mga tao karon sa simbahan nga ilang kayo kagikalimtan ang mao nga ministeryo nga gisundan sa pulong sa Ginoo. God clearly stated that these roles are gifts. Ang Ginoo karong tataw kayo nagasulti so nga kining tanan gasa ni gikan sa Ginoo. So why did God give these 5 gifts known as the 5-fold? So ang pangutan na karon ng Ginoo ganun naghatag man ang inyong pastor, propeta, evangelista, magtutudlo ganun naghatag man ang Ginoo ani sa simbahan. Why did God give to these 5 gifts known as the 5-fold ministry to the church? Maliko na Ginoo ganun naghatag man ang Ginoo og mga hiyas diha sa simbahan. The answer is found in the Ephesians chapter 4, 12, 15. So ang tupad niya na nabangutan ng suratong makita diha sa libro sa Efeso kapitulo 4 versikulo 12 ngadto sa 15. Ephesians 4, 12. So nakaingon ang pulong sa Ginoo sa Efeso kapitulo 4 versikulo 12 to equip the saints for the work of ministry, for building of the body of Christ. Nakaingon ang pulong sa Ginoo sa gihimo niya pini aron sa pag-andam sa tibok katawan sa Dios alang sa bulwaton ni Kristo sa pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Until we were attained to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Versikulo 10 nakaingon hangtod nga magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. So that we may no longer be children, tossed to and provide the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness, in clever schemes. So nakaingon ang versikulo 14 dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod o mapatpat ngadtong sa kanagabalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungon ng mga tao nga nagpasalat ubang pinaagi sa matanghaga sa ilang binuhat. Now, let's explore the 5-fold ministry. So karon iso nato ni nga iskutanan karon kining 5 ka gasa nga gihatag sa Ginoo diha sa simbahan. First, the apostle is translated from the Greek word apostolos. Una kini gitawag og apostoles sa Griego nga pinulungan ng Ginoo gitawag sila apostolos. It was a term used by the Roman Empire to refer to leaders sent to various regions for the expansion of the empire. So ang apostolos siguro ang apostles nagpasabot ni sila ang mga leader sa Romano nga imperyo sa una na nahimo nga gigamit sa pagpalaknag sa ilang imperyo.
the Romans financially and militarily supported the apostle for the apostle for the purpose of expanding their empire. So ang Romano na Imperyo iso nagatabang ni financially, military sa mga gitawag apostolis aron kini nga mga apostolis iso mao ning magamit sa pagpadako sa ilang teritoryo. That's all for today, and I will come the rest tomorrow. So iso dinumdumi nga kining lima kagasa nga gihatag sa Ginoo importante kay. Let's pray. Magabutan. All glory and honor are given to the Father, who comes to this earth's throne, light and brings the glory of God among us. All glory to God in the name of Jesus Christ. Amen. 긴 구두하 많이 했습니다. Oh